Dito tayo sunod mga kababayan. O may isang DDS na ano dito mga kababayan na ligaw. Oo, tapos alam nyo yung magpi-feeling matalino. Ayun o, nag-comment. Isang DDS na feeling matalino at naligaw na may mga sinasabing kung ano-ano pero nagtago sa pangalan. Yung, alam nyo sa totoo lang mga DDS, huwag na kayo mag-comment ay pagtanggol si Digong. Kasi isa lang masasabihin ko sa inyo, kung talagang walang kasalanan si Digong, dapat napauwi ninyo. 'Di ba? Kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo, edi sana hindi nakulong si Digong. Di ba piskal siya? Di ba abogado siya? Bakit siya nakulong? Di ba? Kaya kayo mga DDS, wag na kayong magbalak na mag-comment dito sa aking live. Mapapahiya lang kayo. Di ba? Sasabihin ninyo matalino kayo, magaling kayo, mabait yung Tatay Diggs ninyo. Eh mabait pala, ba't nakulong? Di ba? Kung mabait ka, dapat kinuha ka ni Lord. Eh bakit nakulong siya? So ibig sabihin, hindi siya mabait. So dito tayo sunod mga kababayan. Kay kay Kibuloy. Alam nyo ba mga kababayan, itong si Kibuloy ay humiling pala ito mga kababayan, na humiling siya sa Pasig Court o Korte ng Pasig or Pasig trial court na magpiyansa, no? Sa kasamaang palad mga kababayan, hindi po pinakinggan ng Panginoon ng Ama si Kibuloy. Hindi po pinayagang magpiyansa. Mami Tesilo po. Anak ng Diyos, di nakikiusap yun. So ito po mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo at ipapanood ko sa inyo yung tawag dito, humiling daw ito sa Pasig City Trial Court na magpiyansa daw, at yung iba pa na kanyang mga kasamang akusado na nakakulong, yung mga apelyido Canada at yung mga ano ba yun, basta mga Canada, di ba, may 5 pa yun na kapwa niya akusadong nakakulong ngayon, ay humiling na magpiyansa para makalaya. Tinanggihan daw ito ng Pasig City Trial Court. Ayun, correct Sir Kent, denied po yung request nila, sabi ni Ma'am Lovely Day. At take note mga kababayan, yun na mga taga Pasig City Trial Court, binanta pa. Oo, may mga death threat daw. So ito mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Hindi na talaga makalaya ang lolo ninyo. Oo, ito po mga kababayan, wait lang. Wait lang ha mga kababayan. Ano ba to? Bakit hindi natin nabubuksan? Ito, wait. Ito, hanapin natin. Ito. Hindi siya pwedeng buksan. Bakit? Dito tayo sa ating sa YouTube channel. Pasig, ano ba 'yon? Wait lang ha mga kababayan. Ayan, UNTV. Hanapin natin sa UNTV mga kababayan, na kung saan ay tinanggihan nga itong si anak ng Diyos. Anak ng Diyos, hindi na makalaya at tinanggihan ang pagpiyansa nila. Ito, apila sa korte. Kibuloy hiniling na muling pag-aralan ng korte ang pagbasura sa petisyon niya na pagpiyansa. Hindi pinayagan ang lolo ninyo mga kababayan. Ito siya. Sana ba yun? Kibuloy. Ito. Apila sa korte. Pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court 159 ang hiling ni KOJC leader Apollo Kibuloy at 5 kawa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Celia Simanias na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Isang witness at biktima lang ang iprenisenta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni Kibuloy. Ayon sa hukuman, napatunayan ng prosekusyon na malakas ang ebidensya o evidence of guilt laban sa mga akusado. Ayon naman kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa sa abogado ng private complainant, napasalamat sila na hindi pinagbigyan ang hiling ni Kibuloy na makapagpiyansa, pati anyang malakas ang ebidensya. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, magsusumitin sila ng apela sa korte at hihilingin na pag-aralan muli ang desisyon.
Ayon kay Attorney Israelito Turion, may mga hindi na ikonsidera ang korte sa desisyon nito, partikular na sa cross-examination sa complainant na si alias Amanda. We will file a very most respectful motion for reconsideration from the order. Why? Because we would like to point out that the judge may have, failed to or may have not considered the cross-examination that we conducted as against alias Amanda. Samantala, itinanggi rin ng kampo ni Kibuloy na may kinalaman sila sa mga banta na natanggap ng mga huwes sa Pasig City nitong nakaraang linggo. Dapat anya itong investigahan ng buti para malaman kung sino ang totoong may pakana. Nako mga kababayan, ito na nga. Sa Sirisa Force, silo po sa inyong lahat dyan and kay Ma'am Chaicher at sa inyong lahat. So yun nga mga kababayan na nakasaad nga dito na talagang wala na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ganito lang yan eh. Hanggat hindi makalaya si Digong, hindi rin makalaya si Kibuloy. Nako. wala na to mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kung doon to sa Davao i-final, makakalaya yan. Bakit? Mababasura yan. Bakit? Kasi sa totoo lang mga kababayan, hawak nila ang Davao. Siyempre, turing dyan, tsuhin na ni Baste ang turing dyan. Kapatid na nga ang turing ni Digong dyan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung sa Davao lang i-final yan, wala, basura yan. Ang problema sa Pasig. Hindi nila lugar yan, hindi nila kayang hawakan ang ating batas. Ngayon mga kababayan, ang patunay at katotohanan mga kababayan na hindi po natutulog ang hustisya. Meron na po tayong batas. Gumagalaw na at nakikita na natin na meron. Sa panahon ni Digong, kahit magsampa ka ng kaso, biktima ng pamilya, lalo pag biktima ka ng pulis, mababasura lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dito natin mapatunayan na sa totoo lang, meron na talagang batas ang ating bansa. Gumagalaw na, may hustisya na. Example ko lang sa inyo itong mga nawawalang missing sa Bungero. Kung sa panahon ni Digong nangyari yan, wala. Tapos na yung issue na yan. Na 40 days na 1 year anniversary na, 2 years anniversary na, 4 years anniversary na nakalipas. Wala na. Mabaon mo na lang sa limot. Pero ngayon mga kababayan, binuhay at binigyan ng pagkakataon na buhayin para mabigyang hustisya itong pamilya ng mga biktima ng mga missing sa Bungero. Kaya, kasi sa totoo lang mga kababayan, ngayon lang tayo nakaranas at nakaramdam na may batas. Bakit? Kung walang batas, ba't nakulong si Digong? Take note ha, napaka-powerful ni Digong. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan, napaka-makapangyarihan ni Digong. Just try to think of it and imagine ninyo nakulong pa. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ngayon ko naranasan at naramdaman na may batas. Boses ng tao pinapakinggan ng gobyerno. Hindi yung boses ng tao deadma lang ng gobyerno at maalala ka lang pag eleksyon. Di ba? Ngayon, may eleksyon mo sa wala, may makikita kang politiko, may makikita kang tao, may makikita kang gobyerno. Noon, hindi mo maranasan yan. Pag nagreklamo kang ganito, turuin ka lang ng pulis, ipunta ka sa ganito, ipunta ka sa ganon, ipunta ka sa ganyan. Lalo na kapag makabangga mo, yung mga powerful politician, yung may mga ranggo na politician, yung mga pulis, may mga makapangyarihang tao, mga mayayaman, wala kang batas. Naalala ninyo yung nakabangga na driver, na tsuhin pala ng general, at tsuhin niya pala general, di ba? Napiyansan. Nakipag-shake hands lang kay yung naalala nyo yung kay Tulpo. Yung nagpatulpo na biktima nung nakabangga ba yon na driver ng SUV. Di ba? Kung napansin niyo yon yung driver ng SUV, grabe. Wala. Hindi mo siya hindi mo maisip na, kaya pala na-absuelto yung kaso, kaya pala wala na nangyari kasi yung tsuhin niya pala is general. So ngayon hindi nyo na lubos maisip mga kababayan na walang ganun. Diba kung napansin niyo mga kababayan noon? Grabe ang walang accountability. Yes.
Sabi ni Luis Sambora, si Bato di na mapakali. Correct, ngayon panahon ni PBBM may hustisya, gumagana na atas at katotohanan. Di ba? Mamilinda Maraya dyan sa Samar. May galab shoutout kay Ma'am Rebecca Vidal. Ayan, and kay Ma'am Kalapini TV. Ayan, may galab shoutout po. Di ba? Tandaan ninyo mga kababayan, sa panahon no, ito, sabihin ko sa inyo I tell you frankly, tandaan ninyo si Kibuloy po matagal nang hinahanap at wanted sa FBI. Pero, panahon na umuwi siya sa Pilipinas at kaibigan niya mismo si Digong, narinig nyo ba na isinuko siya at sinurrender siya ni Digong sa FBI? Hindi po. Bakit? Magkaalyado po sila. Wala po talagang batas nung panahon ni Digong. Yan ang totoo. Nung panahon na si Digong ang presidente, si Kibuloy ay wanted sa FBI sa Amerika, hindi siya isinuko ni Digong. Kasi walang batas. Sila ang nasusunod. Lagi nga nating sabihin mga kababayan na ang dagat hindi palaging high tide, naglulutay din. Katulad dito sa baha sa harap namin, hindi ito palaging araw-araw baha. Darating ang ilang araw mula ngayon, huhupa din to. Oo. Kaya yun ang nagpapatunay na wala po talagang hustisya ang Pilipinas nung panahon na si Digong ang presidente. Tandaan ninyo, most wanted sa FBI ng Amerika si Kibuloy. Hindi man lang isinuko ni Digong na lagi naman silang magkasama. Kibuloy. Yeah? Most wanted sa FBI sa Amerika si Kibuloy. Pero hindi man lang siya sinurrender. Kasi bakit? Magkaibigan kasi sila. Ba, Ma'am Rosana? Ma'am Levy, hello po. Ayan, kaya tama ka. Yes, sabi ni Duterte ulit sa 2028 ay ang gagawin na si Sara, maghihiganti ang gagawin niya. Actually, Ma'am Levy, wala. Hindi yan tatakbo para manalo para sa Pilipino. Tatakbo yan para maghiganti kung ano ang naranasan nila. Tama yan, Ma'am Levy. Kaya sabi ko nga sa totoo lang, ngayon lang tayo, bakit kaya di pa makulong si Lustay? Sabi ni Mamila Orihara. Ayan, Sir Joel CJ, ayan, mega love shoutout. Like po kayo. Yun po ang katotohanan mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, buti ngayon, naranasan natin, naramdaman natin na may batas na napakulong na yung mga barumbaw, mga tangan, mga dilubyo, mga demonyo, napakulong na sila. At si Duterte is nandun na sa Dahig, sa Netherlands ICC. Si Kibuloy napakulong na. Diba? Kasi sa totoo lang sa panahon ni Digong, I will tell you frankly, wag po kayo magalit sa akin mga DDS, wala po talagang batas ng panahon ni Digong. Si Digong po ang batas. Hindi po nasusunod doon ang Korte Suprema, ang DOJ, ang Ombudsman. Hindi nasusunod nung panahon na yun kasi lahat yun appointee ni Digong, lahat yun hawak niya sa leeg. Diba? Ngayon ko nararamdaman na may batas. Bakit? Si Kibuloy, ilang taon siya most wanted sa FBI, hindi man lang may suko-suko ni Digong. Bakit? Kinakampihan pa niya. Kasi kaibigan niya at nagbibigay sa kanya. So ngayon, nakulong. So ibig sabihin, may batas. Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay